Tigilan mo nga ang pag-aakto ng ganyan. Nakasimangot at dumistansya sa kanya si Leonardo at saka nag-iwas ang tingin. Bakit? Ano bang inaakto ko? Pagmamaang-maanga ni Sandra. Sinabi ko lang naman na yakapin mo ako kasi nilalamig ako. Ano masama dun? Stop fooling around, okay? You know exactly what I mean. Magtatanong ba ako kung alam ko? Defensive na tanong ng dalaga. Sabihin mo lang kung ayaw mo akong yakapin. Nilalamig lang naman yung tao eh. At sumimangot din siya kunwari. Di ka naman bata o lalong di inosente para di malaman ang ginagawa mo at ang tinutukoy ko. Para nagtitimpi na naman na binalingan siya nito. Ngunit kapansin-pansin na diretsong tingin nito na parang takot na takot ibaba ang mukha. Gusto mong yakapin kitang ganyan ang ayos mo tapos mag-expect ka na hindi ito magre-react? Depensa nito sabay nguso na nakabukol na bagay sa harapan nito. Nasundan niyo ng tingin ni Sandra at siya tong hindi nakapagpigil na lumunok sa nasaksihan. Ramdam niyang pamumula ng buong mukha na mapatitig siya rito. What should I do? Basa ang damit ko at ayokong bumiyahe tayong nilalamig, no? Bakit kasi ayaw mong yakapin na lang ako? Leonardo grunted and he took his shirt off. And who doesn't want to hug you? Nanlaki ang mga mata ni Sandra nang bumulaga na naman sa paningin niya ang nagmamayabang na abs sa katawan nito. What are you doing? He glared at him. Ngayon siya nagsisising pinaglaruan pa niya ang binata. Malay ba niyang papatulan siya nito at mas malala pa? Nilalamig ka, di ba? Tinaasan siya nito ng dalawang kilay. Kung ganon, paiinitin kita. No, I changed my mind already. Dali-dali niyang dinampot ang damit na nahulog sa sahig ng sasakyan at takmang isusuot muli yon ang agawin niyo ni Leonardo tsaka tinapon sa backseat. Why did you do that? Hindi ka magsusuot ng basa at baka magkasakit ka. Magiging kargo pa kita kasi sa akin ka nakatira. Inawakan nito ang kamay niya at hinila siya papalapit dito. Talagang determinado tong pagbigyan ng dalaga sa hiniling niya kanina. I'm just kidding. Biglang bawi ni Sandra. Sabay hila rin ang kanyang kamay na hawak-hawak ng binata. Tinetest lang naman kita kung hanggang saan ang self-control mo pagdating sa mga empleyado mo. Mahinang natawa lang si Leonardo. I told you, I'll be glad to make an exception when it comes to you. Kaya wag mo akong unahan at baka patulan kita dyan. Lihim na namang napalunok ang dalaga. Sa kabila ng nararamdaman niya sa dibdib, may side niyang natutuwa kasi napatunayan niyang attracted din naman pala sa kanya ang boss niya. At di nito basta-basta kayang labanan ng atraksyon na yun, kaya't naiiba siya sa ibang empleyado nito. Maya-maya na paigtad si Sandra nang mas umusog pa ang binata palapit sa kanya at tinawakan siya sa magkabilang balikat. Isuot mo na tong t-shirt ko. Para siyang nabunutan ng tinik nang isuot nito sa ulo niya ang sariling damit. Agad namang yumapos sa kanya ang mabangong amoy nito. Pero paano ka? Baka ikaw naman ang lamigin. Okay lang ako, basta next time huwag mo na ulit gagawin yung ginawa mo kanina. Ngumuso ito. Yung maghuhubad ka na lang bigla-bigla, lalo na kapag lalaki ang kaharap mo. Paano kung di akong kasama mo ngayon? Inayos ni Sandra ang pagkakasuot ng damit ni Leonardo sa katawan niya. May pigil ng ngiti sa kanya mga labi nang humarap siya rito at pinakatitigan to. Pero nag-iwas to ng mukha. Sabi mo you're my boss, kaya naman susunduin kita. Hindi to sumagot. Tahimik lang na umusod ulit to palayo sa kanya bago maling minuhay ang makina ng sasakyan. Fasten your seatbelt. Uuwi muna tayo sa bahay para makapagpalit. Uuwi tayo? Ulit ni Sandra sa deklarasyon nito. Pero paano ang trabaho mo? Nakita ko tambak ang mga papeles sa lamesa mo. Ako lang sigurong uuwi at magpapalit, then susunod na lang ako sa office mo. Isuot mo na lang ulit tong t-shirt mo, total, hindi naman basa Umakma siyang huhubarin sana ulit ang damit na nasuot niya. Nang pandilatan siya ni Leonardo. Cassandra! Nagbabanta ang boses nito. Ano nga ulit ang sinabi ko sa'yo? Na huwag kang basta-basta maghuhubad, hindi ba? Parang batang sermon nito sa kanya na lihim lang niyang kinangiti. Kinikilig talaga siya kapag tinatawag siya nito sa second name niya. Ano, kinikilig ka na kay Leonardo? Meaning, may gusto ka na nga sa kanya. Bulalas ng isip ko na kaagad ko ring sinaway. Okay, sige, uuwi na muna tayo. Anyaya niya rito bago binaling ang tingin sa labas ng bintana nang magsimulang umandar ang sasakyan. Mula roon nasaksihan ni Sandra ang biglaang paglakas ng ulan. Sunod-sunod ang buhos doon at halos di na nila makita ang daan.
Pakiramdam niya lalo siyang nilamig kahit nakasara naman ang mga bintana. Hanggang sa naramdaman na lang niya na pinatay na ni Leonardo ang aircon noon. Ngunit ang lalong di naasahan ng dalaga ay nang kunin nito ang kamay niya at pinisil-pisil ang kanyang palad na para bang sinishare nito ang sariling init sa kanya. Her cheeks flushed as she felt his rough and huge hand against her. Sapat din yon para maramdaman ni Sandra na panghinaan siya ng mga tuhod. Para namang timang ang isip niya na igiit nito sa kanya na kaya raw ganun ang reaksyon niya dahil may crush na siya sa boss niya. No, hindi pwede. Bukod sa hindi pa handa na muling magkagusto sa isang lalaki, aminadong dalagang hanggang yon lihim pa rin umaasang puso niya nang muling magkukrus ang landas sila ng estranghero sa bar noon. And besides, hindi pwede na sa boss niya siya magkakagustong muli. For sure, magiging sagabal yon sa goal niya. Dahil paano kung nagkaroon nga sila ng relasyon pero di umabot ng taon? E di mapipilitan siyang umalis at bumalik sa Padan Don Matias sa bigong patunayan ng kanyang sarili? Pwede bang humilig ka na lang sa balikat ko? Ako naman yata tong nilamig. Bigla ay paglalambing ni Leonardo na ikinataas ng kilay niya. Kanina pa siyang humihiling ditong yakapin siya. Di siya nito pinagbigyan. Tapos ngayon gusto nitong pawiin niyang panlalamig nito. Aba! Sinuswerteng masyadong lalaking to. Gayong may pinag-isipan pa rin niyang mabuti ang hiniling na yon ng binata. Simple lang yon kung tutuusin at pabor pa sa kanya. Makakapagpahinga pa ang ulo niya kapag humilig siya at saka ano lang ba yun kumpara sa pagpapahiram nito ng damit sa kanya at pagmamaneho pa nito sa gitna ng ulan. Undecided pa rin si Sandra nang napatitig siya kay Leonardo at nakita niya ang gwapong mukha nito. Isabay pa ang malambot na ekspresyon kaya hindi na siya nakatanggi pa. Pikit matang inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ng binata habang marahan tong nagmamaneho at di siya makapaniwala na magugustuhan niya ang pakiramdam na iyon. Sa susunod, makinig ka na sa akin. Kapag sinabi ko sa iyo magstay ka lang sa opisina ko, doon ka lang. Sermon ito ulit sa kanya. Para hindi ka nababasa ng ganyan, lalo na ngayon na magtatag-ulan na. Noted po, Sir Leo. Gusto ko lang namang payungan ka kasi nag-aalala ako sa'yo. Depensa ng dalaga nang tumingala siya rito. Leonardo smiled at her and her heart melted. Bakit pang sarap sa pakiramdam ng ngiti ng taong ito? Parang ayaw niya nang mawala iyon sa mga labi nito. Pero nang matitigan niya anumang oras siya gugustuhin niya. Hindi pala niya gusto, ha? Pero sa ngiti pa lang ng boss niya, natuturaw na kaagad ang puso niya. Maya-maya ay naisipan ng itanong ni Sandra ang tungkol sa dating professor niya sa Manila. Laking pasasalamat ni Sandra na hindi na muling nagdagpo pa ang kanilang mga landas. Kailan nga pala ang balik ulit dito ng mga professor na yon? I mean, ng mga bagong OJT na dumating? Bakit? Tanong nito. Kunwari pa simpleng nagibit balikat lang siya. Wala naman. Curious lang ako sa patakaran ng farm tungkol sa mga OJT. Usually 2 to 3 months ang hindi tinatagal dito ng mga OJT. May mga ilan-ilan din na inaabot ng 4 months. Inaatid sila ng mga designated professor nila at sinusundo sa mismong last day nila. Paliwanag nito. Pero paminsan-minsan may mga professor talaga masisipag mag-check ng mga estudyante nila from time to time. Di naman masipag ang isang yon kahit imposible na magpabalik-balik ito sa bukid ni Luis. Alam mo, pwede kang maging professor. Philosophy graduate ka naman, di ba? Kapag kuha na isuhestyon ni Leonardo, sabay ngiti. Kaso, hindi pala pwede. Kasi sigurado, terror ka. Tiningnan niya to na masama. I am irritated. Happy? Tumawa lang to na lalong kinainis sa Sandra. Umalis siya sa pagkakahilig ng kanyang ulo sa balikat nito. Eksakto naman huminto na ang sasakyan sa tapat ng kubo nito. Dahil sa banasya ng ulan, kaya hindi pumayag si Leonardo na hindi siya maligo at dapat mainis na naman si Sandra dahil minanipula na naman nito ang buhay niya. Gayunmay nakapagtataka na sa halip na magrebelde na naman ay mas magaan pa ang pakiramdam niya nang lumabas siya ng banyo at nagbihis. Nauna nang magbihis ang binata at nasa kusina na ito, nagtitimpla ng kape. Kailangan daw mainitan muna ang kanilang sikmura bago pa sila bumalik sa opisina nito. Bagaman at malapit na rin naman nang matapos ang office hours nila, kaya siguro parang tinatamad na ring bumalik doon ang binata.
Nagtaka pa nga siya dahil para bang pambahay lang ang suot nito nang kumatok to para tanungin kung tapos na ba siyang magbihis. Lalamig na kasi ang kape, kaswal nitong sabi nang pagbuksan siya ng pinto. Patapos na rin ako. Maglalagay na lamang ako ng konting lipstick at parang feeling ko namumutla ako sa lamig. Iniwan niya to sa bukana ng pinto at muling bumalik sa harap ng salamin. Tinaas niyang lipstick para ipapahid sana sa lips niya nang bigla na lang yung maglaho sa kamay niya dahil inagaw na pala ni Leonardo. Hindi na kailangan. Maganda ka naman kahit walang lipstick. Nito at saka itinapon sa ibabaw ng kama ang lipstick ko. Saka hindi totoong namumutla ka. In fact, mamula-mula nga ang lips mo. Natigilan si Sandra na mapansin niyang nakatitig sa mukha niya si Leonardo na puno ng kaseryosohan ng mukha habang dahan-dahang bumaba sa kanyang mga labi ang mga titig na iyon. Hindi niya mabilang kung ilang beses siyang napanunok ng sariling daway nang dahan-dahan nitong nilapit ang mga labi sa mga labi niya. Ngunit, bago pa man ito maisagawa ang binabalak, mabilis na iniharang ng dalagang kamay niya sa harapan ng kanilang mga mukha. Anong gagawin mo? Are you going to kiss? Di niya na natuloy ang sasabihin dahil bigla na lang siyang sinibasib ng halik ni Leonardo. Sobrang sarap talaga ng halik nito kaya hirap siyang labanan. Wala siyang masabi sa pagiging eksperto nito pagdating sa sipsipan ng dila. Para lang tong kumakain ng paboritong ice pop. Stop! Gayunman, pinigilan pa rin niya ito dahil ramdam niya na may kakaiba sa halik ni Leonardo na mga sandaling iyon. Ngunit kahit anumang pigil ni Sandra, hindi talaga to huminto. Sa halip, mas lalo pa rin tong naging mapusok. Dahan-dahan siya nitong sinandal sa dingding habang sinisil pa rin siya ng halik. Lalo siyang nawalan ng lakas nang pigilan pa ito nang ipininid nito ang kanyang kamay sa uluhan niya, sabay nakasandal sa dingding. Paano ko ba aawatin ang isang ito kung ang katawan niya mismo ay walang magawa? Pakiramdam niya ay narating niya ang langit ng sandaling iyon. Para siyang naubusan ng lakas na napaupo siya sa silya. Saka naman tumayo mula sa pagkakalahod si Leonardo at inila siya sa kamay. Halos nakayakap sa kanyang braso nito nang dalhin siya sa kama at saka inihiga roon. Hindi lang buong mukha niyang pinamulahan ng tumitigto sa kanya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ramdam din niya apektado na naman ng mga salitang iyon. Don't you want me to return the favor? Sa halip ay tanong ni Sandra. Palagi na lang kasing siya ang pinaliligayan nito. Minsan naman binibitin pa rin siya nito. Ang ibig kong sabihin this time, hindi na kita bibitinin, I promise. Ewan kong nahalata ng binata ang biglaang pagbait niya, kaya ngumisi ito sa kanya. Salamat na lang, pero hindi ko ipipilit sa iyo ang isang bagay na pagpipilitan ka lang. Kaya ko naman gawin yon without your help. Napasimangot na si Sandra, para kasi siyang nainsulto. Sinasabi pa nito na tunay ngang active ang sex life nito at marami tong babae ang pwedeng gumawa. Hindi niya alam kung bakit naiinis siya sa ideyang iyon. Padabog na tumayo siya. Binunggo pa niya sa balikat si Leonardo nang bumaba siya ng kama. Parang wala lang na naglakad siya, hubot-hubad sa harapan nito, saka dinampot ang mga damit niya na nagkalat sa sahig. Bakit kasi inalok-alok pa niyang lalaking yun? Napahiya tuloy siya. Balik na tayo sa office? Medyo humina na ang ulan. Narinig niyang sabi nito, bumalik ka dun, mag-isa mo? Marahil nagtaka ito at biglang nagtaray dahil maging si Sandra man ay nagtataka rin. Hindi ba't dapat magpasalamat pa siya dahil sinamantala ni Leonardo ang pag-aalok niya? Kasi kahit naman sa mukha nitong nabitin, pero maakto pa rin normal lamang. Naalala niya ang stick na mamahaling sigarilyo na natitira sa bag niya kaya kinuha niya iyon. Hindi naman siya chain smoker, nagsisigarilyo lang siya paminsan-minsan, lalo na kapag sobrang galit o kaya asar siya. Katulad ngayon, stop smoking, that is bad for your health. Dali-dali siyang nilapitan ng binata at inagaw sa kamay niya ang sigarilyo. At bago pa man yon mailayo ni Sandra, nakita nilang iyon na lumipad sa bintanang binuksan nito. Ako nga, hindi nagsisigarilyo Makulimlim ang mukha ni Leonardo nang humarap ito sa kanya. Tapos, sa sariling pamamahay ko pa? Kainis ka kasi. Sigaw ko sa kanya. At ako pa ang nakakainis. Ikaw nga tong bigla-bigla na nagsusungit. Tapos magsisindi ka pa ng sigarilyo dito sa loob ng room ko without asking my permission?
Mas lalo siyang napasimangot. Hindi naman yon ang kinaiinis ko. I hate you. Kasi pinamukha mo sa akin na hindi ako ang babaeng kailangan mo when it comes to lakas loob na pag-amin pa ni Sandra. Ramdam niya na nagbablush siya pagkatapos noon. Saglit lang na nagulat si Leonardo sa sinabi niya. Kapag kuwan tumawa to ng marahan. So na-misinterpret mo palang sinabi ko kanina. Dahil naman talagang totoo, hindi ba? She almost exclaimed. Ginawa pa siyang tanga nito. Lalo lang siyang tinuwanan nito nung humakbang na ito papalapit sa kanya at ang kumag mas naging gwapo pa yata. Sinabi ko naman sa'yo na ayokong gawin mo isang bagay na napipilitan ka lang. Gusto ko kapag ginawa mo yun ay dahil talagang gusto mo. Hindi lang dahil feeling mo, obligado ka. Malumanay ang boses na paliwanag ng binata. Natameme si Sandra. May point naman ang binata. Pero alam niya kasi na hindi ganon ang ibig niyang sabihin. Mali lang ang lumabas sa bibig niya kanina kahit siguro ganon ang nararamdaman niya. Yes, pero hindi ako namimilit ng babae, Cassandra. Bulong ni Leonardo sa namamaos na boses. Ngayon lamang niya namalayan na kayapos na pala ang mga braso nito sa bewang niya at nakakulong na siya. I want them to let me freely. Never ako nang obliga. Bago pa man may lumabas na salita sa bibig niya, ay siniil na siya nito ng halik. Ngayon na lang ulit siya naging ganon ka-intimate sa isa't isa at napansin niyang parang namihasa na naman ito sa pagyakap at paghalik sa kanya. Habang si Sandra hindi na naman makatanggi. Para na naman silang bumalik sa dati na away bati. Pero parang posporo na agad sumisiklab kapag mapadikit sa isa't isa. Gayong wala naman silang relasyon. You are shit hot today. Pero utang na loob, huwag ka na maghubad ulit sa harapan ko. Nakikiusap ang tonong sabing muli ni Leonardo sa kanya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Sinusubukan kong maging matino. Sa mga nakalipas na araw, Cassandra, huwag mo naman akong tuksohin. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano, basta ang cute lang ni Leonardo kung magmakaawa sa kanya. Ngayon lang yata natuwa ng ganon si Sandra na may kasama pang kilig. Para siyang nagdiriwang na may kalakip na pagbabanta kapag may nagmamakaawa sa harapan niya. But now was different. A different one. Gosh, na in love na ba siya sa boss niya? Gaano ka na katagal naninirahan dito sa kubo mo? I mean dito sa ng farm? Naisipan ni Sandra na pasimping usisain si Leonardo tungkol sa ikinukwento ni Mary Rose noon na may ibang tirahan daw ito at posibleng may asawa't anak na. Habang kumakain sila ng lunch, dahil rest day nila pareho, wala man silang relasyon. Gusto pa rin niyang makasiguro na wala siya masasagasaang pamilya kung maglalandian man silang dalawa. Dahil aminado si Sandra na yung nangyari sa kanila sa silid nung nakaraang linggo, malaki ang posibilidad na mauulit. Sa estado ng puso niya ngayon na parang unti-unti nang mahuhulog kay Leonardo, mas lalong nahihirapan na siyang tanggihan ito. Ang hirap kayang labanan ng nararamdaman niya ngayon, pero mas mahirap kapag broken family at yon ang ayaw niyang maranasan ng anak ni Leonardo, kung totoo man yon, kapag pinagpatuloy niya ang ganitong setup nila ng boss niya. May 3 taon na rin yata, kaswal nitong sagot bago sumubo ng pagkain. Tumangutango ang dalaga. Di naman pala ganun katagal. So, saan ka nakatira dito bago ka lumipat dito? Tumingin sa kanya si Leonardo na parang natigilan sandali. Bakit mo naman naitanong? Nothing, she shrugged. Baka lang maisipan mong bumalik doon at naghahanap ka ng isasama. Willing ako. At saka pabiro niya tong kinindatan. Napapangiti, umiling na lamang to. Wala pa akong sinasamang babae sa bahay na yon. Gusto ko kasi asawa ko ng isasama ko roon. So, he looked at her teasingly. Willing ka pa rin ba? Automatikong nag-blush si Sandra nang siya naman ang kinindatan nito. Napawi tuloy ang mapaglarong ngiti sa mga labi niya. Ikaw, kung gusto mong maging asawang isang tulad ko, why not? Sakay pa rin niya. Wala siyang balak magpasendak dito. Basta kilala mo naman ang ugali ko. Baka magsisi ka. Ngumisi ulit ito. It's okay. Masarap ka naman eh. Perv? Biglang sigaw ng dalaga, sabay hampas kay Leonardo. Lalo tuloy niyang naramdaman ang pag-iinit ng kanyang buong mukha. Maganda pa. Di na ako lugi ko ikaw ang lalahian ko. Kaya ko namang kontrolin ang ugali mo eh. Pagpapatuloy nito kaya't lalong namula sa pagkapahiya ang dalaga. Can we not talk about it? Mahinang hinampas si Sandra ang lamesa para patigilin ang binata dahil na-awkwardan siya.
Di naman sila mag-boyfriend pero tungkol sa pag-aasawa at lahi-lahi na agad ang pinag-uusapan nila. Tsaka di pa nga siya totally handa na tanggapin sa sarili niya na may gusto siya kay Leonardo, ang maging asawa pa kaya nito? Uy, kinikilig! Panunokso pa nito sa kanya. Me, kinikilig sa'yo? Nalakasan niya ang boses at sa kanya to pinandilatan ng mga mata. At bakit naman ako kikiligin sa'yo? Feeling mo ha? Kasi may gusto ka sa akin. Ito naman ngayon na may pagkakataong asarin siya. Samantalang noong nakarang linggo lang parang linyahan niya mga iyon at ito ang pikon na pikon sa kanya. Aminin mo na kasi wala namang masama kung magkagusto ka sa akin. Single naman tayong pareho at saka we're both attracted sa isa't isa, hindi ba? Napangiwi kunwari si Sandra kahit ang totoo, nagsimula na namang magrigodo ng puso niya. Saan ka kumukuha ng kapal na mukha mo para sabihin sa akin ng mga yan? Yes, I admit, attracted din ako sa'yo but it doesn't mean na gusto na kita, ha? Ines na inabot niya ang tiyan at dibdib nito, tsaka pinagkukurot. Huwag kang feeling gwapo. Pero imbes umilag, tumawa pa ng malakas si Leonardo na halatang aliw na aliw sa kanya. Ikaw talaga masyado kang bayolente. Kaya siguro wala kang boyfriend kasi natatakot sa'yo mga lalaki. Ako lang yata tong di tinatablan ng pagiging arogante mo. At di ko rin naman talaga kailangan ng boyfriend, no? Humalokip-kip si Sandra habang tinataasan ng kilay ang binata. Bakit ikaw? Wala ka rin namang girlfriend. Siguro dahil sa kalandian mo. I don't need a girlfriend too. Akala niya hindi nito papatulan ang pabiro na paratang ng dalaga. Pero tinotoo yata nitong sinabi sa kanya kagabi na kailangan pa nilang mas kilalanin ng isa't isa kung gusto ni Sandrang tumagal siya na ng 1 taon. Bakit? Dahil may asawa at anak ka na? Walang prenong sagot ni Sandra at kitang-kita niya kung paanong pinanlakihan ng mga mata si Leonardo at natigilan pa sa pagtawa. Ngunit ipinagtaka niya ang pigil ng ngiti sa mga labi nito. At saan mo naman nasagap ang ganyang balita? Just answer me, yes or no. Ilang sadaling tinitigan siya na matiim ni Leonardo bago to natatawang umiling. Wala akong asawa, kahit kumuha ka pa ng silomar ko. Kitang-kita naman niyang dito nagsisinungaling, kaya siguro gano'n na lang kumatuwa ang puso niya kahit pa hindi siya sigurado kung para saan nga ba yon. Okay, naniniwala na ako. Pero ang tungkol naman sa anak mo raw, is it true? Lalong tumiim ang titig ng binata kay Sandra nang sumeryosong mukha nito. Hindi ko yun sasagutin. Malalaman mo rin ang sagot kapag sumama ka sa akin sa susunod na linggo. May pupuntahan tayong birthday party. Hindi siya umimik. Gusto niyang matuwa dahil niyayaya siya nito sa isang okasyon. Pero sa kabila nun parang may kumukurot sa puso ni Sandra. Di kasi sinagot ni Leonardo ang tanong niya. Ibig sabihin ng totoo nga na may anak na ito. Pero kung ganon, sinong nanay kung wala raw tong girlfriend o asawa? Hindi kaya anak nila ng Iris na yon? Ramdam ni Sandra biglang sumama ang timpla ng mukha niya. Kanina lang ganado siyang kumakain pero ngayon parang biglang nawala ang panlasa niya at tumamlay siya ng bahagya. Hindi lang siya sure kung napansin din ba yun ni Leonardo. Basta naramdaman na lang niyang inusog nitong upuan palapit sa kanya at inakbayan siya. Masuyo pa nitong hinalikan ng pisngi niya. Ano, sama ka sa akin next week ha? Para matigil niyang pag-i-interrogate mo sa akin. Di niya alam kung tatango ba o iiling. Kapag tumango siya, baka madismaya lang siya sa matutuklasan. At kapag umiling naman siya, mawawala rin ang tayong paraan para malaman niyang sekreto ng boss niya at ng iba pang inililihim nito. Napakislap mula sa malalim na mapag-iisip si Sandra nang may maramdaman siyang parang mga labi na humahalik sa leeg niya. Hinalikan pala siya ni Leonardo sa parting iyon. Ayoko kasing magkwento lang. Gusto ko yung talagang nakikita at saksihan mo. Okay. Namalay na lang niyang napatango-tango na lamang siya. Now it's my turn. Sabi nito kapag kuwan, sabay tingin kay Sandra. Paano ko makakasiguro na wala ka nga talagang boyfriend o asawa at anak katulad ng ibinabato mo sa akin? Tinaasan niya ito ng kilay. Sinasabi mo bang dalhin din kita sa bahay para malaman mong totoo? Hinawakan ni Leonardo ang kamay niya at saka hinalikan na naman siya sa pisngi. Ngunit nahuli niya ang pasimpleng pagsulyap nito sa mga labi niya. Pakiramdam niya tuloy kinilig siya. Magsasalita pa sana to nang bigla na lang silang may marinig na sunod-sunod na katok mula sa labas ng pinto. Saka lang nakahinga ng normal muli si Sandra. Ako na.
Presenta nito, kasabay ng pagtayo at pagtungo sa pinto. Masyadong okupadong isip ko sa mga pinag-uusapan namin ni Leonardo kanina, kaya nawalan ako ng interes alamin kung sinong nasa labas. Kung di ko lang narinig at nakilala ang boses ni Mary Rose. Sorry po sa istorbo, Sir Leo. Alam ko na rest day ninyo ngayon. Anang boses ng sekretarya. Pero may unexpected visitors po kasi ang dumating at kayo raw po, ang general manager, ang gusto nilang makausap before sila magdesisyon kung mag-i-stay ba rito ng matagal. Sinabi ko na nga na akong kakausap sa kanila pero ayaw pa rin pumayag. Natigilan sandali si Sandra dahil boses yon ni Aldrin. Formal yon na parang napipilitang makipag-usap kay Leonardo dahil sa trabaho. Okay, magbibihis lang ako. Maya-may narinig niyang sagot ng binata kay Mary Rose. Mauna ka na sa lobby. Sabi pa ng binata na narinig ni Sandra bago to lumapit sa kanya. Ayos lang ba kung iwan kita sandali? May haharapin lang ako mga bisita. Bago pumasok ng silid para magpalit ng damit, lumapit muna sa kanya si Leonardo para magpaalam. Mabilis naman tumango si Sandra. Of course, matutulog na lang ako pag alis mo. Saka na natin panonoorin ang bagong series sa Netflix. Napansin ni Sandra na parang natigilan sandali si Leonardo. Lumambot ang anyo nito. Oo nga pala, manonood nga pala sana tayo ng Netflix, no? Hindi sumagot si Sandra. But it doesn't mean magagalit siyang aalis ito at hindi matutupad ang pangako nito sa buong araw ng rest day nila. Wala silang ibang gagawin kung hindi ang mag-relax at magpahinga. Hindi lang talaga siya nagsalita dahil bigla sumama ang mood niya na makita niyang pumasok sa sala sina Mary Rose at Aldrin. Ngumiti at kumaway sa kanya si Mary Rose. Binati pa nga siya nito bago to nagpaalam ng aalis, pero si Aldrin. Kakaiba ang tingin na ipinuhol nito kay Sandra. Sa bagay, dati pa naman talaga tong may gusto sa kanya, pero natatakot lang dahil bantay sarado siya ng pinsan nito. Kung gusto mo, Miss Sandra, ako na lang sasama sa'yo sa panonood ng Netflix para lang hindi ka antukin o mabore kapag wala kang kasama. Kapag kuway lakas loob na suhestyon ni Aldrin. Sinamantala yata nito na nasa loob ng silid ang pinsan kaya kinausap siya. Pero malas lang ni Aldrin dahil mabilis na nakalabas ng silid si Leonardo. Napansin yata nito ang pagsimangot ng dalaga. Kaya't lumapit to sa kanya at pinisil ang pisngi niya upang pangitiin at hindi naman niya ito binigo. Sumama ka na lang pala sa akin. Kailangan ko rin ng personal assistant, deklara nito kapag kuwan. Baka hindi kayanin ni Mary Rose dahil marami na siyang kailangan pang gawin. Ha? Pero day off ko today, hindi ba? Gusto kong magpahinga. Reklamo ni Sandra habang nangahaba ang kanyang uso. Wala pa naman ako sa mood lumabas and besides, hindi pa rin ako naliligo. Bulong lang niya sa likod ng tenga nito dahil hindi niya yon kayang iparinig kay Aldrin. Okay lang yan, mabango ka pa rin naman eh. Gumuhit na makahulog ang ngiti sa mga labi ni Leonardo nang tudsuin niya. Pabulong lang din yon. Para lang din tuloy silang naglalambingan sa paningin ng Aldrin na kamasid lamang sa kanila. Bakit kaya hindi pa to umaalis? Sumama na lang sana kay Mary Rose. Hindi niya talaga gustong pagmumukha nito. Kung di lang siya natatakot na baka ikatanggal niya sa trabaho o ikasira ng reputasyon ni Leonardo, matagal niya na tong pinatikim ng kasampa-sampang mga salita. Sobra pa ito sa manyakis kung titigan siya na malagkit tuwing nagkakatagpo ang mga landas nila. Nakakainis talagang lalaking to. Alam ng alam paano siya paikutin. Tumbok na tumbok nitong kahinaan niya. Nope, magbubuhos ako sandali and then susunod na ako sa'yo. Promise, mabilis lang ako. No! Napalakas pa ang pagkakasabing yon ni Leonardo. Magpalit ka lang, maganda at mabango ka pa nga rin kahit gabi na. Kaya huwag ka mag-alala kasi pareho lang naman tayong hindi pa naliligo. Tinanghali kasi sila ng gising na sinasadya naman talaga nila tuwing day off para makapagpahinga na maayos. Di na nakakontra pa si Sandra dahil ang binata na mismo naghila sa kanya papasok ng silid. Panonoorin mo talaga ako habang nagbibihis? Masungit na sita niya sa binata dahil para tong Guardia Civil nakatayo sa may pinto at nakatingin sa kanya, naguhubad ng damit. Di tuloy siya makatingin ng diretso kay Leonardo dahil di naman to nakikinig sa mga sinabi niya. Akala ko ba wag ako magkubad sa harapan mo, pero kapag ikaw pwedeng tumingin? Dagdag sita pa niya.
Sa sinabi niyang iyon, sakalang to tumalikod at tumarap sa pinto. Binilisan naman ni Sandra ang pagbihis. I'm done! Untag niya rito kapag kwan nang lumapit siya. Ilang sandaling sinuyod siya nito ng tingin bago nito kinuha, mahigpit na hinawakan ng kamay niya habang palabas sila ng sala. What are you still doing here? Malamig na sita nito kay Aldrin na makitang narin pa rin ng HR manager at nakatingin kay Sandra. Wala ka nang mabibiktima pa rito. Hindi ko napapayagan. Akala niya maapektuhan si Aldrin pero ngumisi lang to na nakakaloko bago na una nang lumabas. Pero ano nga kayang ibig sabihin ng huling sinabi ni Leonardo sa HR manager? Hindi pa rin ba to nakaka-move on sa pangaagaw ng sariling pinsan sa dating fiancé?